Okay, i-record ko muna kasi kalimutan ko ma-record. So ayan, magsisimula na ako ha. So ayan, doing this business, yung dating sinasabi nila na tambay, ex-convict, with criminal record, maraming nagduda sa akin. So kahit pa paano po, I've been me and my wife, it's been already 9 years in the industry. 9 years na po. So isa kami sa makapruweba na pwedeng-pwede itong gawiting full-time na pang money make or pang buhay-buhay sa pamilya niyo po. Yes po, totoo po yan. Wala kang po kaming ibang source of income. And then, I came from Bohol, one of the Eagles Club awardee. Nakabili na po ako ng 3 kotse dito. Di ba yung una, 9,148. Pero imagine mo, nakapundar na po ako ng 3 kotse na po. Di ba? So imagine mo, yung dati nagsisimulang maraming nang lait sa akin, yung dati nagsisimula na para sinabihan nila ako na para lang daw ito sa mga hindi nakatapos sa pag-aaral. Yung dating nagsisimula pa lang ako, sabi nila nga, bakit daw ako nagpauto? Take advantage. Tama? Kasi nung nagkita kami, the same sila nagko-commute pa rin. Pero at least ako, 3 na po yung kotse ko. Sabi ko sa sarili ko, kung nagpauto man ako, hindi na ako lugi. Tama. Tama, kung naniwala, kung sumabay man ako, ay hindi na ako lugi. Kasi ikaw, sumabay ka sa trabaho mo until right now, commuter ka pa rin. Ako, nagpauto nga ako, sumabay ako sa kanila, RGS community, pero at least nakabili ako ng 3 kotse. Boom! Diba? And then, I came from Bohol. Ako po yung top number 1 sa Bohol. And then, RGS top earner, UNO top earner, Millionaires Club awardee na po ako. Ibig sabihin po, yung income mo dito, umabot. Kasi lahat ng member po, meron tayong tinatawag na account summary na pwede mong ma-check if ilan na po yung total income mo. So, ganun kaganda yung negosyo natin. So, I'm one of the Millionaires Club already and then one of the UNO core leaders. And syempre, RGS core leader rin ako. Kaya po, isa po ako sa kasali sa meeting namin mamaya after my quick presentation. So, nakapalo na ba? Pa-chat lang po, pa-message lang po if ever meron kayong mga katanungan or hindi kayo nakasabay sa pag-flow, sa running flow. English. So, yan. Ang good thing po sa negosyo natin po, if you hit those awards, kasunod po yan yung income. Hindi siya katulad sa school na meron kang ma-hit na mga awards lang. Yung makukuha mo, palakpakan. Sa trabaho, awards lang. Sabihin mo lang, good job, di ba? Pero yung sahod mo, ganun pa rin. Dito kasi, pag ma-hit mo yung mga awards, kasunod doon, yung income na malaki. So yan, makikita nyo po, that is me and my wife. 3 na po yung kotse namin. Property owner po kami ngayon sa Bohol. Ano pa ba? Yan, I'm a father of 3 kids. Ito po yung anak namin. And then yan, isa po kami sa maka-prove na maganda talaga yung sistema na to kasi kahit pa paano, 9 years na eh. So yung ibig sabihin, proven and tested po. Proven, safe, and effective system. Kasi pag hindi pa sana proven and tested, sana po yung mga nandito professional. Sana po yung mga nandito nakatapos na mag-aaral. Sana po yung mga nandito yung mga engineer, yung mga nurse, mga lawyer. Pero yung nag-uusap in front of you po, it's just a tambay lang, ex-convict with criminal record. And napatunayan na 10 years na ako this year na full-time po kami ng asawa ko dito. O, ba? So, totoo po yung RGS community. Kaya kung ikaw bago ka ngayon, kung ikaw bago ka kasi simula mo ka lang, na alam ko kahit nagsali ka na, meron ka pang duda, kapatid, tanggalin mo na yan. Kasi kung makikita mo, living testimony po kami na totoo po yung ginagawa ng system. Tama? And then, shout out po sa mga pumapasok. Yan, because of my experience, because of my results, when your result will speak, everybody will listen. So I've been, before pandemic po, I've been traveling Luzon, Visayas, and Mindanao. Wow, nag-i-English na ako. Diba? Because I'm already a professional trainer. So binabayaran po ako ng company, plane accommodation, at yung fee sa akin para magturo po. Kasi karamihan kasi yung nalalaman ng mga tao is, or especially those Filipinos, anak, mag-aral ka mabuti para pagkatapos mag-aral, hanap ka ng magandang trabaho. Kaya karamihan po, yung mga Pilipino, trabaho lang ng trabaho. Eh yung Chinese, bakit yung Chinese mayaman? Kasi sila sabi nila, anak, aral ka mabuti, di bali di ko matalino, basta hindi ka lang bagsak. Tapos mo mag-aral, hawak ka maganda negosyo.
Gawin mo mga classmate mong mga Pilipino, atin mga empleyado. Nangyayari po ba? Nangyayari po ba? Yes. Nangyayari po. Alam niyo yung SM? Di ba? Sino yung may-ari? Inchik Pinoy. Nandiyan pa ba kayo? Inchik po. O sino nagtatrabaho? Inchik Pinoy. Alam niyo yung Ayala? Sino may-ari? Inchik Pinoy. Inchik po. Sino yung nagtatrabaho? Inchik Pinoy. Pinoy. Kasi po nagdedepende sa pag-iisip yun. Kaya po namin tinuturo para mabago po yung takbo ng isip. So dito po, correct me if I'm wrong, hindi po kami nang-re-recruit. Sa mga hindi member po, hindi po kami nang-re-recruit. We educate people po. We educate people. Kasi baka hindi nyo nalalaman. Tingnan nyo yung mga Chinese. O hindi lang Chinese, tingnan mo yung mga Arabo. Hindi sila taga-Pilipinas, pero pumupunta sa Pilipinas, dito yumaman. Tingnan nyo yung mga Chinese. Hindi sila taga-Pilipinas, pero pumunta ng Pilipinas, dito yumaman. Tama ba? Hindi na ako mag-i-class. Ay sa tawag dito. Yung anti-radiation. Dito yung maman. Pero tingnan mo yung mga Pilipino at Pilipina, pumupunta sa ibang bansa, pero hindi pa rin yumaman. So ano yung na-learn ko? Sabi ko, hindi naman sa ibang bansa. Pwede kang yumaman at kumita ng malaki, basta gagawin mo lang negosyo. No, ngayon po, we educate people right now na pwede kang kumita ng mayaman na malaki kahit nasa bahay ka lang. Tama? So napakaswerte yung mga nandito ngayon na nakikinig sa akin right now. Ayan, chat kayo ha. Kasi ituturo ko sa inyo ngayon ng libre. Okay, kung paano ko po ginawa. Okay lang ba sa inyo? Grabe, intro pa yun, di ba? So again, before. Ano ako before? Yan po ako before. Kung makikita niyo po, ay hindi pa yan. Kung makikita po, yan po yung itsura ko before. Sobrang pogi. Yung mga tattoo, hindi niya mawala. Kung makikita niyo yun, dyan pa rin si Rosary Biggs. Kasi po, totoo po yung sinasabi ng kumare ko, si Coach Maria, natambay po ako before, ex-convict with criminal record. Opo, ganun ako nung nagsimula. Hindi po ako ganito na before. Tama? Untidy. Kung makikita nyo talaga yung itsura ko before yan, tingnan nyo yung picture na yan. Hindi ko talaga siya linya. Hindi ako marunong magbenta. And kung ikaw ngayon nagsisimula ka, maraming rejection na nangyayari sa iyo ngayon, kumusta na lang kaya ako? Yung punto na parang hindi ko talaga, sinasabihan nga ako na it's not my type of tea. Yeah, English. Tama, hindi ko talaga, sinabihan nila ako, pangit yung buhok ko, kaya yung ginawa ko, pinagupitan, trying hard talaga. O yan, tingnan nyo. Mas lalong pumangit, di ba? O di ba? Ipapdudong. Bakit ganun yung itsura ko before? Bakit parang butot balat ako before? Kasi I was once a member of a gang. And alam nyo yung mga gangster, di ba? Kami mga gangster, hindi po kami yung mga pratman. Yung fraternity or yung mga pratman. Okay? Hindi po kami ganun. Kasi yung mga fraternity, sumusunod sa batas yun eh. Mga legalities yun eh. Kami yung mga gangster po, kami po yung mga outlaw. Yung mga tumitira ng damo, tumitira ng shabu, tumitira ng mga tao. Outlaw. As in, yung nag-grabe sa mall, kami po yun. Ganun yung environment ko before. Nagsimula ko 14 years old. And then yun. Dumating sa point na hindi na po ako makontrol ng lens talaga. Kaya po yung nag-control sa akin, hindi na po yung parent ko, yung mga pulis na po. Nakulong po ako, naka-experience na po ako nakulong. And yung pagkakulong ko before, hindi po siya tsamba. Kaya po mayroon ako papakita na picture sa inyo ngayon, not that I'm proud po na nakulong po ako before. Actually, nakakahiya po isabihin na nakulong po ako before. Pero pakita ko lang kasi marami kasing tao nagsasabi na ay, kwento-kwento lang yan. Kasi may mga tao nakulong lang isang araw, 1 week, ex-convict na daw sila. Ako po hindi tsamba. Kung makikita nyo, nilagyan ko yan ng square sa right side. First case ko po, attempted murder. Pangalawang case ko po, prostrated murder. Pangatlong case ko, attempted murder. Yung pang-apat po, okay, eto championship, highway robbery. So, hindi po siya tsamba, kapatid. Masteral yan. Bakit siya sinasabi tsamba? Kahit sobrang bait ko na ngayon, kahit sobrang pogi ko na ngayon, every time kukuha ko ng police clearance, nandyan pa rin yan. Ang tawag dyan, criminal record history. Tama? Hindi ko siya pinapakita sa inyo, not that I'm proud na nakulong po ako. Gusto ko lang i-prove sa inyo ngayon, baka kasi merong mga nakikinig sa akin right now na hopeless, na walang tiwala sa sarili nila, na nasabi nila na, ay, para lang yan sa mga magaling na tao. Kumusta naman ako? Magaling ba ako? Hindi nga ako nag-graduate, nakulong nga ako eh. May record nga ako eh. Kung i-summarize nga, kami nga yung pinaka dapat kayo maawa eh. Bakit?
hindi kami maka-apply kahit sa Jollibee or McDo. Kahit ikaw yung amo ko, mag-apply ako sa'yo, tapos syempre, requirement mo, police clearance. Kung tingnan mo yung kaso ko, promise, hindi mo yan tatanggapin. Ano nasa sa isip mo yan? Ay, baka tirahin ako dito. Tama ba? Pero buti na lang may RGS community na hindi at ka willing mo ipaglaban yung pangarap mo. Buti na lang may So yun po, tinuloy-tuloy ko po siya kahit maraming rejection. Bakit ba ako sumali? Ayan, turo ko lang sa inyo paano ko nag-start kasi syempre hindi din malali sa akin nung nagsimula. Yan. Ito ako before, wala din akong 9,148. Tama? Alam natin hindi tayo sanay sa negosyo. Wala din akong 9,000 before. So ano yung ginawa ko before? Share ko lang baka kasi meron dito na wala pang mabuhunan or walang reputiin. Ako before, wala akong 9,000 talaga. Hindi ko muna inisip yan. Ito first ginawa ko. Ayan, read it. Why, di ba? Ano po yung Tagalog sa why? Sige, chat kayo. May kausap pa ba ako ngayon? Bakit? Magaling. Sige. Believers si alert na alert to si Sian, kapatid. Gibaksina na akong anak ganina, makasuroy na may buhol. Ayan, bakit? Ano pong mga Bisaya? Ano yung Bisaya sa why? Sige, para malaman natin mga Bisaya. May Bisaya nga, si Gina. From Money Magnet, what's up? Salute ako sa bagong grupo na to. Lakas to eh. Under to ni Coach Alan G. Rosal at saka nandito ba si Coach Sambre Idol Uy? Diba, mga malupitan to eh. Tsaka yung grand leader talaga nito si Mr. Ramirez, Agustin yan. Salute po. Nakatingin ako sa mga uploading to eh. Ako, open mind kasi ako. Ano yung reason kung bakit naabot ako sa level ko ngayon? Kahit ganito na ako katagal, kahit ganito na po experience ko, every time may mag-show up, every time mag-step up, hindi po ako crab mentality. Yung hindi mo, hindi ako ganun. Every time may mag-show up, mag-step up, I learn from them. Tama? Kasi ganun yung basic talaga. Ganun yung dapat na attitude. You need to, in order for you to grow, you just need to be having a good listening and listening attitude. Good learning and listening attitude. Grabe, English, no? Palapakan niyo ako, hindi halatang ex-convict. Diba? And then, so yan, patuloy ako. So yan, ganito ginawa ko kapatid. This is just an example scenario but I want you to answer me honestly and practically, okay? So halimbawa po may dalawang building dyan. Makita nyo may dalawang building. Building A and Building B. Sobrang taas yan, mga 50 to 100 story. Sobrang taas na yan. Ngayon, nandito ako sa Building A. Okay, sama to Tapos ikaw ngayon, na tayo or mga hindi pa naka 15 store kasi pag one store ka pa lang matatawag ka pa lang na para ka lang nag-try, 'di ba? Pag 15 store ka na, explain ko lang sa inyo later. Yan yung nagnenegosyo na talaga. Okay? So ayan. Halimbawa sa kayo, ituro ko lang sa inyo paano ko ginawa. Halimbawa nasa building B ka. Ngayon may tali po from building A to building B. Okay? Ngayon, may pera akong hawak. 100,000 pesos. Practically. Sabi ko sa iyo, guys, pag magawa mo makatawid dito sa building A, ibibigay ko sa iyo yung 100,000 pesos. Pero walang ibang daanan. Diyan lang sa tali. Ang challenge lang dito, hindi ko alam kung solid ba yung tali o hindi. Okay? Tanong. Tingnan ko sa chat box. Tatawid ka or hindi? Walang ibang daanan 100 floor. Okay? 100 story. Mataas talaga yan. Tatawid or hindi? Hoy, dyan pa ba kayo? Pabilisan nyo. 50 minutes na eh. Binibilisan ko na to. Tatawid? Sino to? Danito. Yan. May tatawid. OFW from Malaysia. Mabuhay kapatid. Sino pa? Yung iba loading. Tatawid. May tatawid din Depende. Kumpare to Depende. Brian. Tatawid. Hindi. Ayan. Hindi. No. Grabe, si Coach Leia pala to. Tatawid. Hindi. Tatawid. Okay, sige. Actually, depende yan sa'yo. Siyempre, walang tama, walang mali kung nasagot ko Pero magdepende yan sa'yo.
Doon muna tayo magsimula sa tatawid. Yung tatawid, madaling sabihin. Madaling sabihin tatawid, promise. Para yung pagsali, after ng presentation ko, wala kang punan, sasali ako. Pero bakit kinabukasan hindi pa nakasali? Kasi madaling magsalita, mahirap pagawa. Tama. Dito kapatid, madaling sabihin tawilin, pero ikaw, put yourself into action. 100 floor, mataas yun. Kahit na nasa Ayala ka lang, 5th floor lang, pag ganun mo sa baba, parang yung itlog mo nasa liig. Tama or tamang-tama? Tama? Kasi mahirap talaga gawin siya. Imagine mo mag-ano ka lang, for only 100,000, pwede mong kitain yung 100,000 sa ibang trabaho. You get the point? So, madaling salita, pero hindi madaling sagot. Practical. Kaya sinasabi kong practical ka. May mga nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga seaman, kumikita ng ganun kalaki, monthly. Tama? Ngayon. Eto, ano bang gusto ko i-point? Eto, pangalawang senaryo. Hindi pera yung hawak ko. Yung pangalawang senaryo po, yung katabi ko po, yung anak mo. May mga anak ba kayo? Shoutout sa mga may anak ha. Anak mo, katabi ko. Mama mo, papa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, tinabi ko. Tapos tinawagan kita, kapatid, sabi ko wala akong pera hawak ngayon. Wala akong dalang pera, pero yung kasama ko, mga mahal mo sa buhay. Pag hindi ka tatawid dito, wala akong pera. Pag hindi ka tatawid dito, silang lahat itutulak ko po pababa. Tatawid rin hindi. May nagsagi, simple mom, oh. Single mom. Okay, pag single mom, yung kasama ko, anak mo. Sige, tatawid ka rin hindi. Basahin natin. Haha, yes, tatawid. Parang yung tanong, walang no choice, no? Walang no choice to. There's no choice. Walang no choice. Tatawid ka. Bakit? Mahal mo na sa buhay. Tama? Ano yung gusto ko i-point? Hindi po tayo tatawid ng building dito. Baka kasi after my presentation, sabihin nyo, walang iya, sila ulo yung speaker dati. Ayan na yan kasi patatawirin tayo ng building. Hindi po tayo tatawid ng building. Iba kasi yung action talaga, natatawid ka sa building dahil sa pamilya mo. Parang ganito. Madaling sabihin nasa sa pero kung para sa pera lang, pwede mo pang ipalipas. Pero pag sasabihin mong sasali ka, hahanap ka ng paraan kasi gusto mong bigyan ng masarap na buhay yung pamilya mo, pwedeng kinabukasan, masali ka na. Kasi ganun yung belief mo eh. Ganun yung inisip para sa pamilya. So normally po, yung sagot mo yan, yes na. Pamilya na. You get the point? So sa akin po, number one reason ko po pamilya. Hindi ko alam kung anong reason ng iba. Baka kasi may nakikinig sa akin right now na nagsali siya kasi maganda yung naka-invite sa kanya or gwapo yung naka-invite sa kanya. May mga ganun din. Nagsali siya kasi syempre maraming maganda, maraming gwapo, nag-i-enjoy siya. May mga ganun din. Pero sa akin kasi, iba yung reason ko yung pamilya. Kasi I'm a father of 3 kids. And then, me and my wife, okay, wala naman kami ibang source of income. Ito lang talaga yung bread and butter namin. At saka, parents ko, ako yung panganay. So, eto talaga yung gusto kong mangyari. Okay? Sabi ko kasi pag trabaho, hindi pwede. Marami na akong mga kaibigan na kahit malaki yung sahod pero wala silang oras sa pamilya na. May mga ganun naman eh. Earn mo, pero hindi mo naman kasama yung pamilya mo. Diba? Karamihan din, always lang kasama pamilya, wala din pera. Diba? So sabi ko, mas maganda yung always mong kasama yung pamilya mo, plus meron ka pang pera. Kasi I know money cannot buy happiness, but money can buy things that can make your family happy. Boom! English yun, kapatid. So anyway, dami mga wisdom nung paglabasan sa akin ngayon. So yun. So number one ko, I pray, sabi ko, eto na Lord, thank you. Na-feel ko talaga jackpot. Para sa akin, jackpot talaga. Police clearance, hindi kailangan ng background. Eto, support system, tutulungan nila ako. Sabi ko, eto, thank you Lord. Kasi kailangan mo talagang mag-decide. Hindi pwede nag-decide para sa yung pamilya mo. Sino pa magtatrabaho dito? Siyempre ikaw. Tama, di ba? So nag-decide po ako, what you are today, that is the result kasi of your decision kahapon. And what you will be tomorrow, that will be the result of your decision today. So nag-decide po ako. And then, number 2, ang ginawa ko po, plan.
Kung lahat na bagay ay pinagpaplanuhan, what more pa kaya yung masarap na buhay? Sabi ko sa sarili ko, eto para maging masarap ng buhay ng pamilya ko, eh pagplanuhan natin. Naintindihan mo kasi yung concept eh. To cut my yung concept dito kapatid, pag meron kang puhunan, bili ka ng product, tama? May produkto ka. So, pwede mo ibenta ang produkto para mabalik yung puhunan. Tama? So, tapos may income ka pa, sabi ko, ano talaga, kikita ka. So, gumawa ako ng plano kasi wala akong 9,000 before eh. So, ito ginawa kong plano. Yan, baka matuto ka dito. B, yung ginawa ko po sa B, benta. So, nagsimula po sa benta kasi marami akong mga, if you na-remember mo kanina, dati pa ako member ng gang. So, may mga kagamitan ako na hindi ko na ginagamit. Yung mga malaking t-shirt, yung mga shades, yung mga sapatos. So, ginawa ko, nag-fundraising ako kinabukasan. So, na-invite ako ngayon, bukas agad in-apply ko. Pero nag-planning akong paggabi. So, nagbagsak presyo talaga ako. Ganito paano na bukas, pagka kinabukasan naka-raise ako ng 2,500. So, syempre kulang 500. Tapos, hindi po ako nagsalita ng business. Kasi sa record ko nga, walang maniniwala. So, depende sa'yo po. Sa akin po, nangutang po talaga ako. Ulitin ko, nangutang po ako. Ang ginawa ko, nangutang po ako. So, yung ginawa ko, nangutang po ako. So, nang simula ako, nangutang po ako. Hindi po. Ulit-ulitin ko kasi marami dito. Sabi na ayaw mangutang pero wala pang RGS, pero na silang utang. So, hindi po masama yung mangutang, kapatid. Yung masama is yung hindi marunong bumayad ng utang. Tama? So, nangutang po ako, kapatid. So, naka-raise ako pagka mga 1 PM. Naka-raise ako ng 4,500. Yung mga the usual na rason, yung sinasabihin ko, emergency, yung mga merong importanteng babayaran, babayaran kita next month. So, yun, kahit pa paano nakautang ko ng 4,500. Okay, so mayroon akong 2,500 sa benta. Tapos po, meron akong 4,500, so meron akong 7,000. So, alam daw, palakad-lakad ako, naka-walk by ako ng isang Palawan pawn shop. So, tawag ito? Meron pala akong gold na inarbol ko sa kaibigan ko before. So, yan. Sinanla ko po na naka-raise ako ng 1,500. Sabi ko, kunin lang kita pag may pera na. So, yun. Sinanla ko po. Ganun kasi yung negosyo, hahanapan talaga ng paraan. So, meron ako, kahit pa paano, meron akong 8,500, di ba? Magkano yun? 7,000 savings. 500 pesos. O, di ba ang laki? 500 pesos. So, sabi ko, pag savings kasi tinatago mo lang, nilalagay mo lang sa kwarto mo, mauubos din yan, kapatid. Kasi syempre, pag ma-short ka, dyan ka kukuha. Sabi ko, dito ko na lang ilalagay kasi tutubo pa siya. Kung sabi mo, pag sa bangko tutubo, kahit i-compute nyo po, 1 year, ilang anom lang yung tubo. Eh dito, lagay mo dito yung negosyo mo, lagay mo dito, laki talaga yung tubo, promise. Tama? Kahit i-calculate nyo yung 4x4 natin, pero first apat, 6,000 na eh. Tama? Eh what if doon ka sa 15 store, first apat, 90,000 na. So doon pa lang, napakalaki yung tubo. Tama? Sabi ko, ito na. So kahit paano nakabuo ko ng 9,000 and then yung 148 hiningi ko na sa taong naka-invite sa akin. So yun. At yun po, isa po ko sa pruweba na pag ang tao gusto, maraming paraan. Pag ikaw naman ayaw, ay marami ka pong dahilan. So, yan. Wala po akong tinatago. Yan po yung ginagawa kong diskarte. Ang tawag po dyan diskarte. Bakit ko po yan nagawa? Kahit nakakahiya, kahit minsan maraming nagre-reject sa akin, kahit that time marami nang nag-uumpisa pala ako, maraming mga akong na-meet na mga dream stealers. Ano yung mga dream stealers? Yung mga huwag kang maniwala dyan, bakit ka pa nag-uuto niya? Yung ginagawa ko before. So, bakit ko po siya tinuloy? Kasi ito yan. These are my deepest reason why. Kaya importante sa'yo, bago ka sumali, bago ka maghanap ng paraan, alamin mo muna kung ano yung malalim na reason kung bakit ka sasali. Kasi behind my success, ito po yung nakasalalay. Ito po yung nagiging charger sa akin. Ito yung nag-fuel sa akin kung bakit until right now, pinaglalaban ko po yung pangarap namin. Kasi yung tinatrabaho ko ngayon, hindi lang pangarap ko po. Pangarap na ng pamilya ko po. Tama? Kasi napaka-selfish ng sarili natin pag sarili lang yung iniisip natin. May mga na-meet na ba kayong ganung tao? Yung mga sabi na, I'm contented with my job. I'm contented with my salary. Yun po yung mga selfish. Sorry po if may mga nakikinig sa akin yung ganun. Pero para sa akin, tawag ko sa kanila selfish.
Bakit ka contented? Laki ka na ba ng savings? Nabigyan mo na ba ng kotse yung parents mo, yung wife mo, nabigyan mo ng bahay? Bakit ka contented? Kung baka sabihin contented para sa bisyo mo o sa luho mo. You get my point? So sila po yung ano sa akin, keep me going talaga. Grabe yung mga challenges ko na pinagdaraanan na that time na dapang-dapa na talaga ako pero every time makikita ko yung picture na yan, every time makita ko sila, grabe, parang lahat ng challenges okay, lalampasan ko. Basta para lang sa kanila. So yan, I'm so very much proud po. Ako, proud ako na kahit tambay lang ako, ex-convict, kahit nahirapan ako pang one store ko, pero I'm so very much proud po. Kasi yung one store ko po, na-hit ko yun one day. Tama? Eh, yung good news ko po dito, pwede ka kasi dito mag-branch out eh. Kumbaga mag-branch out ng maraming accounts or stores. Kasi the more ka maraming stores, the more ka maraming kikitain. Kumbaga, loto, the more ka maraming itataya, the more maraming chances na mananalo. Eh, hindi ka naman mananalo pag hindi ka tataya. Tama? Kumbaga sa gatas ng kalabaw or baka, the more marami kang baka, marami kang makukuhang gatas. So sa akin po, I'm so very much proud po na kahit tambay ko, sa lalim ng reason ko po, kuha ko po yung investor. May-ari po ako ngayon ng 15 stores. Ang nagsasalita ngayon na tambay, 15 na tindahan po yung may-ari ko ngayon. Tama? And then imagine mo, every store yan, 9,000 yan Yun yung nagawan ko ng paraan. I made it within a matter of 2 months lang. Hindi ako nakalampas ng 2 months nakuha ko po yan. Ganito po yung structure ko. Pinapakita ko po ito, hindi para yabang, pero papakita ko lang sa inyo para makita nyo talaga, yan yung positioning ko po. Lahat yan nakapangalan sa akin. Lahat yan connected sa ATM ko. So at least every week, para kasing ganito, tingnan nyo to halimbawa, at least quick explanation lang, bakit ko po kinuha yung maximum? Nabasa na maligo ka na lang. Halimbawa kasi, pag kumita ka ng 500 today, pag one store ka lang, 500 lang yung kikitain mo. Pero pag 15 store ka, imagine mo kada store yan may 500 ka, so may 7,500. Ano bang gusto mo, 500 or 7,500 a day? So then yun na na-realize ko, kung malaking kita ko, hinanapan ko ng paraan. Ako kasi yung tao na dreamer ako visionary ako Sabi ko sa sarili ko, sabi sa ikaw kasi ko nga sa ex-convict, walang reason di mo magawa. Alam mo anong kulang niyo, hindi niyo talaga pinokus lang talaga, hindi niyo pa ibinigay ng todo. Kasi sobrang kayang-kaya niyo basta ito i-focus niyo lang. Tama? Yun po, 15 store po ako and then madali lang trabahuin. Nung naka-position na po yung accounts ko, doon tinrabaho ko na, napakadali lang talaga promise. Imagine mo, mag-a-upload ka sa umaga. Mag-post ka lang ng my day. Tapos after it, attack mode ka lang. Ano yung attack mode? Nagsisend lang po ako ng link. Sinasabihan ko lang yung mga kakilala ko sa Facebook, mayroon ka bang kakilala? Kahit sila yung target ko, sinasabihan ko, mayroon ka bang kakilala? Gusto kumita ng extra income? Pero yung target ko sila. Siyempre, sila naman sasabihin, meron ako. Gusto ko extra income. Ano ba yan? Ayun, send link there, lesson 1, book. Pag magustuhan, kausapin mo yung coach ko. Sila na nagkakausap before. And such time, dumami po kami. Hindi po apat yung napasali ko. Madali lang talaga promise. So in fact, yan, nakita nyo 16. Kasi marami akong reserva yung kung gulo ng kotse, may reserva, tayo pa kaya? Again, sa sinasabi ko, hindi po lahat ng tao, di same mag-isip sa atin. May mga sasali sa atin dito na apat pa lang po sa atin. Big, dagdagan mo yan ng reserva. Hindi po lahat ng tao, di same mag-isip sa atin. May mga sumali lang dito kasi mahal niya yung apply niya. May mga sumali niya dito kasi na-enjoy siya sa speaker, mga hindi pa masyadong malalim. Kaya hindi mo yan mapipigilan pag titigilin sila. Sa akin, bakit hindi ako ma-worry? Marami akong reserba. Wise po ako Sabi ko sa rin, damihan ko. Yung apat ko po, kuha ko another apat, nilagay ko under sa kanila. May reserba na. Pag may titigil, wala problema. Nandun pala yung direct ko. Kaya yun, tinuturo ko sa inyo ngayon para maging solid po yung negosyo niyo. Kailangan po, meron kayong tinatawag na safety net. Tapos, yan. Dumami na. Napakadali lang talaga. Actually, hindi pa kayo nagne-negosyo. Ginagawa niyo na ito Nagbabang na kayo. Tama? Nagbabanding na kayo, nagchichika na kayo, nagmamarites na kayo, di ba? Nagtutulits na kayo. Yan po po buhol. Karami. Ayan.
So wala pong reason hindi magawa mag 15 store. Dami 15 store ko dyan sa Bohol. Tapos na-create din ako ng grupo sa Cebu, sa Manila, sa Davao, Mindanao. And then yan, ganito po yung ginawa ko structure. Wait lang, na-delete yung picture. Tama eh. Ayan. Ito po yung structure ginawa ko, kapatid. Baka hindi nyo nakita yung replay. O, ayan. Yan something. Yung first na apat na record, dyan ko nilagay. Nakaposisyon yan. Nakikita nyo? Baka nag-delay yung ayan, nakikita nyo na. Tapos, yung mga reserva, under sa kanila. So yung napili nila, thankful sila kasi nakatulong ako sa kanila, nilagyan ko sila ng tao. Tama ka naman. Pero at least double purpose yun. Reserva yun, in case tigil siya, mayroon akong backup. Tama? Ganun din yung gawin nyo. Pag hindi tigil, di mas mabuti kasi marami kang mga leader under nila. Tama? So at least that point is nakatulong ka para sa tao mo. So yun, yung ginawa ko po, dumami na sila. Tama? And then, yun. Automatic, huwag yung kalimutan yung system natin, one left, one right lang yun, 1.5. Tama? So yan, pakita ko lang sa inyo. Ito, pakita ko lang, hindi po para iyabang, but proof lang po kasi karamihan. I'm talking to 100 plus people right now. I know, hindi nyo pa ako nakikilala. So, ito, papakita ko lang. Kasi marahil mayroong nakikinig sa akin right now na nagdududa, if totoo ba yung sinasabi ko, ngayon na tayo na-meet. So, walang problema. Papakita ko lang yung account summary ko po. Yung account summary po, lahat ng members may ganito. Okay? Ito yung magsisilbing secretary mo, nag-debit credit po sa income ang pumasok at lumabas sa'yo sa negosyo natin. So yan, yung account na yan, this is my first account. Kung makikita nyo sa left side na ginawan ko ng insert call, yung dating tambay po, yung tawag dyan, downline, yan po yung numbers ng tao under po. Kung mabibilang nyo yan, yung dating walang naniniwala, yung dating tambay, 6,295 po yung tao na yan. Diba? Yung dating apat na nagsimula, tapos nilagyan ko ng reserva, ngayon po 6,000 plus na yan. Siyempre, pag maraming tao, follows na po yung income. So yung pangalawang in-circle ko po is yung income na po, umabot na po sa 3 million plus po yung income ko po dito. Kaya po sabi nila, naging millionaires club na po ako. Dati po yon kasi yung first million pa lang, automatic po pasok na po ako sa millionaires club. Eh, ang maganda talaga sa negosyo natin, lifetime na eh. Lifetime to, kapatid, pwede mo to ipasa nga sa anak mo or sa asawa mo in the future eh. Hindi yan titigil. Kahit hindi mo nakilala yung mga pumapasok sa tao under you, pwede mo yung may pasa. Tama? So, yun. And then, yung second account ko, ito advantage pag marami kang account. Ito, binayaran ko din ito ng 9,000 ang na-store. Yung tao ko dito po, umabot na sa 2,559. Hindi pa yan updated kasi ngayon, everyday may pumapasok eh. Tapos, yung income dito, umabot na sa 1.1 million plus. Yung kumita ba talaga? Ito yung sinasabi ko sa inyo, kapatid, na huwag nyo kasi tingnan yung pinalabas nyo. Huwag nyo tingnan. Hindi ganun mag-isip yung mga negosyante. Yung tingnan nyo, kapatid, is yung babalik. Sa first account ko pa lang, kahit masabi ko sa iyo yung 15 store ko, 130 plus yun. Pero sa first account ko pa lang, ilang beses binaliktad. Di ba? 3 million na eh. So, sabi ko sa sarili ko, what if that time nagdududa pa ako? What if that time hindi ko pa complete possession yung 15 ko? Eh, walang mangyayari talaga. One store lang, maximum 450,000 lang eh. Kahit sobrang daming tao na yan, pag one store ka lang, 450,000 ka lang. Tama? Hindi ka abot sa milyon. Tama? So, yun yung advantage. And then, ito, another account of mine, umabot na din sa 1,437 tao na working under me. And then, hindi ko na kilala yung mga tao na yan. Yung makita ko lang sa account summary kung may papasok eh. So, ganda yung negosyo natin. Hindi mo i-monitor ng karamihan. Yan, 600 plus na. Basta ang goal mo is kikita ka everyday. And then, yan. Ang maganda ngayon is marami na akong natulungan. Kaya sinasabi ko sa grupo ko, Prime International, maabot na ako ng ibang bansa. Hinahandle ko mga OFW, mga chef, mga, ayan. Meron akong hinahandle ng mga frontliner. Shout out po sa mga frontliner na nakikinig sa akin right now. Okay, mga PNP, mga AFP. Ako, honestly speaking, dati po, every time makita ko ng mga PNP, mga pulis, grabe na, may phobia pa kasi ako. Kasi kami mga gangster, outlaw talaga kami. Every time may makita kaming PNP, guilty talaga kami kasi syempre, always kami may dalang baril, may dalang items. Alam mo yung items? Yung mga sinisnip. So always kami, every time makita kami mga PNP, may mga sera ko dito.
Guilty talaga kami. Eh, siyempre maging nyo Batman ako, eh. May pangkat talaga ako sa grupo ko. Oh, shout out sa mga nakikinig sa'kin, if mayroon dito ka-close ako, shout out. Batman po ako 357. So yun, every time makikita ko ng mga PNP before, grabe, ano talaga ako before, yung tawag dito, guilty talaga. Pero grabe yung RGS community, it's a life-changing opportunity talaga. Kasi dito ako naka-realize na, alam niyo ba, pag yung mga PNP na to, yung mga frontliner na to, maging close friends mo sila, grabe kapatid, ito yung right market para sa akin. Kasi itong mga tao na 'to, ito yung mga malakas na loob, and which is yun yung hinahanap natin, yung mga malakas ng loob. Hindi ngayon sila natatakot makipagbarilan, yung negosyo pa kaya, tama? Number 2 po, sila po yung mas madaling makikasabay kasi mga practical na yan, tama? Yung mga dito nga yung mga kapitbahay namin nagba-basketball lang kami, di ba? Tapos nagtatagay din yan, umiinom din yan ng mga hard, pero minsan Red Horse. Tapos nagra-rides kami, tapos sila po yung mas madali maka-15 store kasi meron yan silang apps la, eh, di ba? Pwede silang maka-loan. One day process lang. So yun, yun yung advantage po pag may mga downlines kay ganyan. Kasi napakadaling i-handle talaga mga mababait. Kaya ngayon, every time makita ko ng frontliner, yung kaba ko before wala, it turned into excitement level. Ina-approach ko talaga kahit nagsi-checkpoint, sir, anong nandito, sir? Ano pa ginagawan ko ng conversation? Sir, may number ka, sir, meron ko yung offer, sir, ayos ko. Basta sir, legal. Sige, sabihan ko ganun. Ganun lang. Tapos, trip lang to eh. Share mo lang. Pag ayaw niya, oh, walang problema. Thanks. Maraming mga fresh graduate ngayon ng mga PNP. Tama po ba mga sir? Tama? So, yan. And then, maganda ngayon is marami ding sumusunod na siya pa ko ngayon. Nagmo-multiple store na din sila. Napakasarap sa pili. Ngayon po, nagtitrain na po ako ng tao. Yung latest result ko po, yung pandemic result, which is ipapalabas ngayong nag-a-ask kasi yung manager dito sa Cebu, may mga pandemic results pa kami, yan, nagsasubmit na po kami. Talagang nakaka-proud talaga naging RGS po ako kasi pandemic po that time, hindi ko makakalimutan yung mga tao nag-struggle, yung mga tao nag-panic, di ba? Kasi syempre walang labasan, tapos walang trabaho, walang sahod. Lahat ng tao nagpa-panic that time, pero tayo mga RGS, chill pa rin kasi basta may wifi, tuloy-tuloy pa rin yung laban. Yung nagawa namin, nakasave talaga kami ng asawa ko. Yung first pandemic results ko in a matter of 4 months po. Okay, 4 months. Nagawa namin magpakasal. So, yan, with prenup pa yan ha. Pandemic tingnan niyo sa vlog ko, naka-vlog ako nasa Prime International TV sa YouTube ko po. Tingnan niyo yan. Nandiyan yung mga vlog ko. Basta the best yan. And then, nagawa namin po kasalan. After that, tinodo ko pa. After 7 months ulit, binilhan ko po ng kotse yung asawa ko. Yan, para again, another record naman. Yung ginagawa ko kasi standard sa grupo ko lang ng grupo niyo. Standard sa grupo ko kami kasi mga lalaki, kami yung padre de pamilya. Kaya dapat tayo yung nagpo-provide sa mga asawa natin. Then, malaking pasalamat lang po ako talaga sa asawa ko kasi siya talaga, sa sinabi ko kanina, kahit direct ko yan siya talaga yung hindi bumitaw sa akin. Hindi naman ito shortcut yung dinadaanan natin. May mga proseso talaga, pero siya talaga yung sumubay. So, dapat talagang mahalin at ibigay ang lahat para sa kanya kasi sa panahon na walang-wala, hindi talaga yan bumigay. So yan, binilhan ko siya ng kotse, syempre para, di ba may kotse na ako isa sa Bohol, tapos dito naman, para syempre maiba naman. Tayo mga lalaki, syempre nagbibigay tayo ng flowers, roses, normal yun. Pero yung magbigay ka ng regalo ng kotse, iba na yun. Dahil yun sa RGS. Kasi kahit yung iba nagtatrabaho, malabo mabigay yun eh. Tama? If meron may inutang. So at least dito kapatid, dahil sa RGS community, kapatid, nagawa natin yun. Tama? And then, is it legit? Yes. Is it really legit, kapatid? Ito pinapakita ko sa mga tao, syempre, sa sobrang ganda ng story ko ngayon. I know, may mga magdududa dito, totoo ba yan? Totoo ba yung mga sinasabi? Yes po, legit po tayo. Kaya po sinasabi ko po, we started 2007 pa eh. Eto sinasagot ko every time may magtanong sa akin, marapit na ako ma-time. So, we're connected with Uno, and yan po yung mga legalities natin. Okay? And then, nagiging coach na ako ngayon and meron akong new build team. So yan, another international expansion na naman natin. Sila po yung hinahandle ko ngayon. Yung goal namin ngayon, okay, magmarka yung mga bagong hinahandle ko yan sa RGS community.
So kung makikita niyo yan, mga iba-ibang background, may mga nasa Pilipinas din, may mga nasa Kingdom of Saudi Arabia, nasa Korea, nasa USA. O yan, may mga Nigerian na Pilipino. May mga nasa office lang. Yan yung mga ina-handle ko na bago ngayon. And praise God, may mga unofficial awarding na pumasok sa awarding natin this coming 9. So malalaman nyo yan kasi as a trainer, as a coach, okay, sa grupo namin, isang pride din sa grupo namin na makapasok yung mga bagong ina-handle namin doon. And para sa mga members na nandito, huwag kayo papayag na maunahan na naman kayo ng mga bagong ina-handle ko ngayon, kapatid, kasi mga bago pa yan. May 1 month nga nakapasok sa awarding. Ikaw pa kaya ilang buwan ka na dito, almost 1 year ka na. Kailangan gumawa ka ng resulta. Tama, kasi hindi ako naniniwala na tsamba-tsamba ito, kapatid. It's a matter of working hard, and consistency is the name of the game. Kaya shout out po, 3 group, mga 5 grupo yung ina-handle ko bago ngayon. Team Upland, Lightning Bolt, OFA AFO, Alas, Superiors, and sa buong Prime na nandito. Shout out sa inyong lahat. See you this coming April, Saturday na ngayon, April 9. Tama? Excited ako kasi every time may awarding, doon ako mag-i-excite kasi malalaman na naman natin kung sino mga bagong pangalan and sino yung mga new names that will rise. Okay? So last part po, as may advice, simple tips from Coach Vincent Arcales, kasi time na. So decide lang dyan, kapatid. Importante po yung desisyon. Tama? Huwag mo ipabukas. Desisyon lang talaga kung ano yung gusto mo. Kasi kung ano nga po yung resulta ng desisyon mo kahapon eh. Kaya kung hindi ka pa nakasali ngayon, kasi desisyon mo kahapon na hindi mo pa i-hit ngayon eh. And kung ano ka bukas, yan po yung resulta sa desisyon mo today. Kaya if mag-desisyon ka na mapasok ka bukas, ngayon pa lang, desisyonan mo na para mangyari ito bukas. You get the point? And then, syempre, pasalamat ka tayo sa higher creator natin. Kay i-expect na ganito po yung mangyari sa buhay ko. Kasi before, nung bago akong laya, sabi ko sa sarili ko, natanggap ko na syempre with criminal record, I know i-discriminate na kami. Biruin mo sa lugar namin, every time may krimen mangyayari, yung mga tanod, doon talaga sa bahay namin pupunta. Kasi ako yung may record. So hindi na ako nag-expect, sabi ko, ito, basta lang may pera, so habal-habal driver, or mga anytime vulcanizing mga car, construction worker, yun yung expectation ko before. Pero see how God is really great. Doon ko po nasabi na God's plan is always better than our plan. Kasi ngayon nasasabi ko, kaya palang pinaranas ako ng Diyos na ganun kahirap dati. Kasi 3 years din yun eh. Yung nakikita nyo sa kulungan talaga na maghihiga ka na 50 plus kayo, tapos sa maliit na selda lang, yun po na-experience ko. Yung naka-side view kayo, pag ikaw makatayo ka, wala ka nang higaan. Tama? Yung mga normal na daga dadaan sa'yo, normal. Yung 3 years eh. Pero ngayon ko pa nalaman, kaya pala pina-experience ni higher creator sa akin yung mahirap before. Kasi nagamit ko siya ngayon. Marami akong tao na-inspire ngayon at na-motivate na keep on moving in their life. Kasi nagawa ko nga eh. So walang reason hindi nila nagawa. So doon ko po na-realize na God's plan is always better than our plan. Kaya sa mga nahihirapan ngayon, sa mga may challenges na dinadaanan ngayon, kapatid, God's plan is always better than our plan. And if you think that is really mahirap, kapatid, basa ka ng Bible. Matthew 19 verse 26, with God, all things are possible. Okay? And lastly, ito ginawa ko kung bakit umabot ng 6,000 yung tao. Power of positioning, kapatid. Okay? Tayo, grupo natin, established na po. Sa mga first timer nang dito, I know maraming na tayo. Hindi na po problema yung tao. Ito kasi, ito yung 2 tao naka-invite sa'yo. Tingnan nyo yung tao na naka-invite sa'yo dito, kahit tanongin nyo, marami yung qualifier. Ibig sabihin ng qualifier, kung hindi siya, yung apply niya, maraming qualifier. Tao na naghahanap ng pera din para makasali, pero positibo na yung sasali. Naka-schedule na yan. Ngayon, ikaw yan, sila, na-invite ka. Okay, ito ginawa kong technique before. Nakuha ko yung kasi yung cons na ito, pag naka-position ka, sa logic ko kasi before, I know, walang maniniwala sa akin pag magsimula ko, wala pang resulta. So sabi ko, ito lang diskarte ko. Kasi that time kasi nung na-invite ako, may qualifier na naka-invite sa akin, teacher at saka engineer. So mga potential yon. Sabi ko sarili ko, paunahan ko sila. Teacher, maraming maniniwala sa kanya. Engineer, professional din yun. Maraming naniniwala sa kanya.
So yung ginawa ko po, inunahan ko po. Pag maunahan mo kasi sila, makaposisyon ka, syempre sila ilalagay under you. So syempre kung ikaw nag-i-invite ka, sila din nag-i-invite. Ang advantage lang if nakauna ka, yung lahat ng tao working wise. Kasi pag ipapatagal mo, ito talagang reason kung bakit isang araw lang hinanapan ko ng paraan. Kasi pag itatagal mo talaga, mauunahan ka eh. Siyempre pag mauunahan ka, yung mga professional, instead na magiging under mo, ikaw yung magiging under nila. Tama? So pag ikaw magiging under nila, ang tawag dyan, working hard. Ikaw yung magtatrabaho para sa kanila. So yun yung advice ko sa inyo kapatid. It's between working wise and working hard. So I think I'm done. Okay, get started today. Okay, get started today. And if you think na nagustuhan niyo yung quick presentation ko, pa-subscribe lang sa ating YouTube channel. So that's it. My name is Vincent Arcales. Thank you and to God be the glory. Okay, so ayan. So maraming salamat po kay Coach Vincent Arcales, 'di ba? Sino ba namang mag-aakala na dati po siyang convict but right now, 'di ba? Sobrang successful po sa business. Kaya talaga sa lahat ng aming mga guests at first timers, ako na magsasabi, 'di ba? Walang dahilan, 'di ba, na hindi mo siya gawin kasi kaya mo talaga. Lalo na 'yun nga, pag meron ka talagang pangarap na pinaglalaban para sa iyong pamilya, tama? So sabi ko nga, 'di ba? Ang lahat ng bagay, pag iyong naintindihan at sobrang linaw sa iyo ang iyong patutunguhan, mahahanapan ng paraan. Kaya sa lahat ng aming mga guests at first-timers, and of course, special shout-out no, sa aming qualifier, si Sir Brian Utuhan. Ayan, bumalik siya today. And of course, sa guest po na si Ma'am Evangeline, di ba? So ayan, Espino. And for the rest of all the guests at first-timers dito, maging isang napakalaking inspiration po sa ating lahat, di ba? Si Coach Vincent na kung siya nga nagawa niya, kung siya nga nakaya niya, walang dahilan na hindi natin siya kayang gawin, tama? And alam niyo ba, ako po bilang isa sa mga coaches dito sa RGS X4, sobrang na-excite ako kasi syempre, pag gagawin natin yung negosyo, masisimulan mo na isulat yung success story mo dito, tama? So, lahat ng bagay, may purpose yan, kung bakit andito ka, kung bakit talaga nadala ka ng tao nag-invite sa'yo, kasi alam ko na meron ka pong pinagdadasal sa Panginoon. At syempre, alam nyo ba guys, lagi niyang napapakinggan lahat ng dinadalangin natin sa Kanya at sigurado ito na po ang paraan para makuha mo, makamit mo ang mga pinapanalangin mo. Tama? So magtutulungan po tayo dito together with Mentor Warren, Mentor Diane, our founders, and for the rest of all our coaches dito sa RGS X4, handang-handa po kami na tumulong sa inyong lahat. But siguraduhin lang po na tulungan mo yung sarili mo. Kasi walang ibang unang taong tutulong sa iyo kundi sarili mo talaga. Lakasan ang loob, 'di ba? Hanapan ng diskarte kasi ang pagyaman kailangan talaga ng lakas ng loob. Okay? So guys, with that, so meron po tayong mga good news. Bukas po, 'di ba? It is our Red Lions gathering. So every Friday, okay, we invite everyone, especially sa aming mga guests at first timers, balik po kayo. Kung kaya niyo naman din mapag-activate na